ang Panginoon. At sumairo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paano naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ng karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hama kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hama kay Jonas ang naririto." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magsisimula po muli ang ating araw. Alam ko, tayo ay may kakanya-kanyang pupuntahan, gagampanan, gagawin. Kaya maganda sa simula pa lang, natatanggap na natin ang blessing ni Lord. No? Pwede bang pagpalain natin ang bawat isa? Sabihin natin sa ating mga katabi, God bless you. To start the day, be a blessing to other by saying, God bless you. Ayan. Palatandaan. No? Ang palatandaan ay kailangan natin upang malaman natin kung tama ba yung ating ginagawa o kaya upang masiguro na tama nga ba talaga ang ating pupuntahan. No? Palatandaan. Pagising kaninang umaga, may mga una tayong ginawa para malaman ang palatandaan. Marahil yung iba tumingin sa bintana, maliwanag na ba? O gabi pa? No? Maaga pa ba? O dapat na akong bumangon? Mga palatandaan. Lalabas tayo ng bahay, tinignan, uulan ba? O hindi? Kasi kung uulan, ito ang gagamitin ko, magdadala ko ng payong. Kung hindi naman, kung ano yung aking pangkaraniwan na dinadala. Palatandaan. Yan din po ang hinanap ng mga tao. Marami ang dumaragsa, sumusunod sa Panginoong Jesus dahil sa palatandaan. Ito na nga ba ang aming magiging tagapagligtas? Siya na nga ba ang magpapalaya sa amin mula sa banyagang pamamahala sa aming bansa? Si Jesus na ba ang magiging tagapagligtas? Ito ay batid ng Panginoon kung kaya't sinabi na niya once and for all, ang palatandaan na ibibigay ko sa inyo ay hindi mga bagay na kahindik-hindik, kagilagilalas. Ang ibibigay ko sa inyong palatandaan ay kagaya ng naging karanasan ng mga taga-Ninibe tungkol kay Jonah o kay Jonas.
Sino ba si Jonas? Si Jonas po ay tinawag ng Diyos, sinugo para puntahan ang bayan ng Ninibe. Bakit kanyo? Dahil paparusahan na ng Diyos. Pupuksain na ng Diyos ang mga tao sa bayan ng Ninibe dahil sa kanilang mga kasalanan. Kung kaya't dahil sa awa ng Diyos, bago pa niya gawin iyon, binigyan pa siya o pa sila ng panibagong pagkakataon or last chance. At sa bandang huli, salamat. Dahil yung mga taga-Ninibe, pagkatapos marinig ang pangangaral ni Jonas, sila ay nagsisi. Hindi na ituloy ng Diyos ang nakaakmang kaparusahan sa kanila. Hindi napuksa ng Diyos ang bayan ng Ninibe. Sa mga katuwid, ano ang nais ipakita ng Diyos sa atin bilang palatandaan? Ito po ay yung ating kakayahang makinig at magbago. Makinig at magbago. Marahil, minsan hinahanap natin ang himala. Minsan hinahanap natin katugunan sa ating mga katanungan. Himala sa mga karamdaman natin. Nagagawa ng Diyos yun. Kayang-kaya ng Diyos yun. Sabihin na po natin. Maliit na bagay yon sa Diyos. Kayang-kaya ng ating poong Jesus Nazareno. Pero, ang hinahanap talaga ng Panginoong Jesus ay yung pagbabago sa ating banda. From our end, we will undergo changes. Pagbabago. Pagbabago ng pattern of living, pagbabago sa pamamaraan ng ating pananalita, pagbabago sa ating pananaw hinggil sa mga bagay-bagay sa ating buhay, pagbabago sa ating mga paniniwala, ikinikilos, sinasambit, uri ng pakikitungo sa kapwa. Yun ang hinahangad ng Panginoon. Dahil para sa Kanya, napakadali ng ating hinahanap, napakadali ng mga himalang ating hinihintay. Pero ang mahirap po sa Diyos ay yung tayo sa ganang sarili natin ay magbabago. Dahil sabi nga, hawak natin ang pinto ng ating puso. Tayo ang makapagbubukas para makinig, para magbago. 40 years ago, ang nasaksihan ng mundo ang mapayapang pagbabago sa Pilipinas. Nang nangyari ang tinatawag na EDSA Revolution. 40 years ago, 1986. Pero kada na lamang po ipinagdiriwang ang EDSA Revolution, lagi nating tinatanong, talaga bang nagbago tayo? Nagbago talaga ba ang Pilipinas? Talaga bang naging makatarungan na tayo sa ating mga pakikitungo sa ating kababayan? Talaga bang nagmamalasakit na tayo? Talaga bang ating tinitingnan ng kapakanan ng mga mahihirap? Talaga bang ating isinasaalang-alang ang kapakanan ng ating pamayanan, ng ating bansa? Nagkaroon na ba talaga ng pagbabago sa kanya-kanya nating ikinikilos? Yun po, hindi kakaiba ang taon na ito sa pagdiriwang ng EDSA
peaceful revolution dahil parehong tanong pa rin po ang ating iniisip. Parehong tanong pa rin po ang ating pilit na sinasagot kahit masakit. Ganun pa rin po. Minsan po, ang pagbabago, hindi yung nakailangan natin, hindi pagbabago ng pamunuan. Sino ang nakuluklok? Minsan po, ang pagbabago na kailangan natin, hindi yung maikulong yung mga may kasalanan. Minsan, ang unang kailangan natin, magbago ang bawat Pilipino. Minsan, nagdedemanda tayo ng pagbabago sa iba, nakakaligtaan natin. Ang pagbabago pala, hinihingi sa bawat isa sa atin. Nawa po ang ating pagsisimba, ating pakikiisa sa banal na misa, ang magbigay ng katahimikan sa ating kalooban, kaliwanagan ng ating isip upang mapagtanto natin na ang talaga palang kailangan ay ang pagbabago ng bawat isa. Ang dapat palang palatandaan na ating hinahanap ay kung ano na ang nangyari sa atin. Amen.